Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Nabalisa si Masa sa pagkamatay ni Madam Shona dahil hindi niya makontak sa cellphone si Nagadon at Aris. Tinawagan niya si Ador at nakausap niya ito. Naguluhan din si Ador dahil hindi niya alam kung saan napunta si Aris. Gusto sanang umalis ni Ador, ngunit hindi niya nagawa dahil sa utos ni Gadon na manatili sa plantasyon at bantayan ang mga tao roon. May hinala si Ador sa mga binabantayan niya dahil alam na niya kung sino-sino ang mga ito. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Saan ka pupunta, Inadabla? Ay, bakit mo tinatanong? Hindi ka na makikialam. Sandali lang, Inadabla! Sandali lang! Ano ba naman? Hindi man lang ako pinansag. Nagmamadali siyang umalis. Saan kaya siya pupunta? Naku. Yung pick-up na service ng taga-plantasyon ang paparating dito. Sila na yung sinasabi ni Sir Gadon magbabakasyon dito sa farm. Ay, naku. Dalawang tao ang dinala nila sa isang kwarto. At yung isa, ay, naku, bugbog sarado.
Ano kayang kasalanan ng mga yaon? Papatayin nila kaya at saka ipapakain sa buhaya. Ay, naku, grabe naman. Nakakapangilabot ang mga nangyayari dito sa farm ngayon. Hindi ko na kaya. Adar! Tinatawag ako ng pinuno nila. Halika rito! Ay, pingi ka ba? Sige, boss. Paparating na. Boss, ano ba ang ipapagawa nyo sa akin? Magte-training ka lang naman. Boss, ano yung training ko? Tungkol saan, boss? Mag-practice kang humawak ng baril. Hindi. Ayoko. Baka mabaril ko yung sarili ko. Hindi ko alam yan. Kayo na lang. Ayoko. Kaya nga mag-practice ka. Heto, hawakan mo. Matuto kang gumamit ng mga baril. Huwag na, boss. Hindi ko talaga alam, boss. Ang dami mong arte. Hawakan mo na. Boss. Loko. Sige. Idiin mo ang gatilyo. Ganyan. Ayos ito. Boss, paano? Loko. Halika. Punta tayo sa likod ng rest house. Sige, lakad. Boss, ano bang gagawin natin doon? Mag-practice ka ngang bumarel. Boss, Hihilo ayoko. ka na yata, ha? Ulitin ko, boss, ayoko. Ayoko pumatay, boss. Sige! Boss, ayoko po pumatay, boss. Ayoko. Ay, itapat mo ang baril doon sa tao. Saka mo kalabitin. Ay, boss, ayokong pumatay ng tao. Pumatay. Practice lang yan. Sige. Barilin mo ang lata na nakabitin. Barilin mo, ha? Ay, boss, ayun. Paano kung hindi ko matamaan yung lata? Ang dami mong satsat! Putukan mo na! Ay, ayoko, boss, talaga. Ayoko. Ganon. Nako. Ano? Sigmo. Bakit ako sinunod? Sinikmuraan ako, boss. Aray. Kapag hindi ka sumunod, itapat mo sa ulo mo ang baril, ha? Ano, boss? Ano ko? Sige. Paputukin mo na! Ay, Diyos ko. Makakapatay yata ako ng tao. Iligtas niyo po ako. Sige na, kalabitin mo na. Kung hindi, sa ulo mo itutog ang baril. Boss. Ano bang hinihintay mo? Ano? Oo, boss. Kagawin ko na. Nako. Napunukan ko siya, boss. Tuwa ko. Nakakainis ang mga pinuno ng sindikatong nagpapasok ng droga. Hindi pwede. May kasunduan tayo. Walang gagalaw. Sige, bye. Oh, mga walang hiya. Traidor. Oh, kumusta kaya ang mga taong ipinadala ko sa farm? Tawagan ko si Ador. Oh, ang daming miss call ni Masa. Oh, naiinis na ako, pero may problema pang ibinabalita mula sa ospital. Pero pera lang yan. Walang problema.
Nando naman ang doktor ni Mama. Hindi siya pababayaan. May private nurse naman na nagbabantay. Kahit hindi magbantay si Masa sa ospital. Total, sinosweldahan ko naman ang nurse. At saka, hindi ako pwedeng lumabas ngayon. Magtago pa ako dito sa kondo. Delikado kung lalabas ako. Kaya dito muna ako. Umuwi ka na at magpahinga, Amar. May klase ka pa bukas. Naawa ako kay kaibigang Aris. Hindi na kami nakapag-usap. Pati si Selgadon, kinakainisan niya. Oo nga, kasi nakontak na raw ang cellphone niya pero hindi niya sinasagot ang tawag. Bakit kaya, Ma'am Dahlia? Baka may iniiwasan siyang responsibilidad bilang opisyal. Kahit papano sana, sinagot man lang niya yung tawag. Hindi natin alam kung ano ang dahilan. Kahit si Ate Masa, hindi mapakali. Kasalanan ni Sir Gadon kung hindi makita ang bangkay ng kanyang ina o kung hindi man lang siya umuwi. Ang ibig niyong sabihin, Ma'am Dahlia, hindi na siya maililibing hanggat hindi siya dumarating? Siguro nga. Sige, umuwi ka na. Dito muna ako sa punerarya para may kasama si Ate Masa. Lola, nakokonsensya ako sa mga nangyari. Ngayon ko lang naisip ang mga payo mo sa akin. Hindi na kita makita, Lola. Wala ka na para magpayo sa akin. Sinabi mo noon na wag na akong pumunta sa farm dahil nakakatakot ang mga alaga ni Daddy Ron. Pero naging matigas ang ulo ko. Kahit totoo ngang nakakatakot ang mga alaga ni Daddy. Ngayon, namatay kang hindi man lang tayo nakapag-usap. At kahit si Daddy, baka hindi pa niya alam na patay ka na, Lola. Sorry. Sorry talaga. Kaibigan, mabuti at nandito ka na. Nakokonsensya ako, Amar. Namatay si Lola na wala ako. Ganyan talaga ang buhay. Huwag mo masyadong sisihin ang sarili mo. Naaalala ko kasi sa pagiging pasaway ko. Hindi ko pinansin si Lola. At ngayong wala na, hindi na niya ako marinig kahit hihingi pa ako ng kapatawaran. Sige po, Auntie Ivana. Mauna na po ako. Nalilito si Auntie Ivana. Naaalala na naman niya ang mga sinabi niya na parang nawawala siya sa kanyang sarili. At sabi ni Mami, baka may anak siya. At nagka-amnesia nung ipinanganak niya ang bata. Ayon kay Sir Artemis, matagal na raw siyang may sakit. Tama. Baka yun ang nangyari sa kanya. Kung ganun, si Sir Artemis ang may alam ng lahat. Siya lang ang makakasagot sa mga tanong ni Auntie Ivana. Relax
ka lang diyan sa bulsa ng damit ko, Alibot. Maghintay ka rito sa labas ng bakod ng bahay na yan. Diyan ko nakita noon ang batang lalaki na kalahating tao ang anyo. Sigurado akong ganap na lalaki na siya ngayon. Bumukas ang malaking bakal na gate. Itinutulak ng matandang lalaki ang motorsiklo. Mukhang walang nagbabantay sa gate ng bakod nila. Kaya hindi niya agad pinaandar ang motor. Yan ang batang sinasabi ko noon, Alibot. Sige, sundan natin. Nakita niya ako. Lola, ano pong ginagawa niyo dito? Ay, amay. Ano po bang may tutulong ko po sa inyo? Wala po ang mami dito sa bahay. Baka gutom po kayo. Oo, gutom ako, pero wala akong pera. Sayang, nagmamadali po ako kasi sa klase. Papapasukin ko po sana kayo sa bahay para bigyan ng pagkain. Ganito na lang po, kunin po nyo ito. Bumili kayo ng pagkain nyo. Pera? Opo, kunin nyo na po. Bumili po kayo ng pagkain. Maraming salamat, ha? O sige po, Lola, alis na po ako. Late na ako sa klase ko. Sige po. Ayan na. Umalis na ang lalaki, Alibot. Umalis na rin tayo rito. Pero babalik pa tayo. Nakita ko na naman ang matandang babae. Hindi siya karaniwang matanda. Hindi ako nagkakamali. Katulad ko siya. Isang nilalang na hindi kabilang sa mundo ng tao. Nakita ko siya rito sa rooftop. Nakamasid ako. Ayun. Nagmamadali siyang umalis. Susundan ko siya. Alam ko nang gagawin ko. Gamitin ko ang helikopter. May teleskopyo akong gagamitin para makita ko siya at masubaybayan. Para hindi na siya makaligtas. Kailangang malaman ko kung saan siya tutungo. Napakahabang araw ito ng lamay ni Madam Shona, Ate Masa. Wala pa rin po ba kayong balita kung nasaan si Sir Gadon? Ay, wala. Sobrang nalilito na ako. Pinahanda ko na ang balsamo. Pinadagdagan ko. Dahil ngayong araw na sana ang huling lamay. Ay, kung nandito lang siya. Ay, nailibing na sana. Paano kaya? Ay, hindi ko na alam. Dahlia. Aray ko. Ay, naku. Masakit ang buong katawan ko. Hindi pa ako makapagod. Kawawa ako sa pinagkagagawa ni Boss Sario. Dahil
Hindi ko agad ginawang inutos niya. Ay, masamang tao yun. Bagay sa kanyang pangalan niya. Ay, buti na lang at nagbago ang isip niya na pilitin ako magpaputok ng baril. Ay, siya nga pala, yung taong nakasabit sa likod ng rest house, ang ginamit nilang panakot sa akin, yung nakataling lalaki doon sa rest house. Ay, naku, nakakaawa sila. Ano ba ang kasalanan nila para pahirapan ni Sir Galon? Hindi ko akalain isa ring demonyo si Sir Galon. May pumasok sa kwarto ko. Ador, Sir, andito pa po kayo? bakit nakahiga ka pa? Sir, Hindi na oras ng tulog. sir, hirap po akong bumangon. Binugbog ako ni Boss Sairo. Sairo, aray ko. Aray ko. Gusto mo bang ako mismo ang bumugbog sa'yo? Wag po, sir. Maawa po kayo sa akin. Kaawaan niyo po ako. Aray ko. Ouch. Bakit hindi mo ginawa ang mga ipinapagawa ni Sario? Sir, paano naman, sir? Gusto niya pong ipapatay sa akin yung nakataling lalaki. Naawa ko eh. Aray, sir. Aray ko. Mukhang hindi ka na nadadala. Bumangon ka. Wala kang dahilan para sabihin na hindi ka makabangon. Sige, sir. Opo, sir. Pabangon na po. Talagang masama rin pala si Sir Galon. Sige. Pumunta ka sa likod ng bahay. Buhatin mo ang nakasako at ipakain mo sa buhaya. Ano po, sir? Huwag ka nang magtatanong. Kumilos ka na! Ako. Nandito na ako sa may kulungan ng buhaya. Buhaya! Nasaan ka? Diyos ko. Alam kong bangkay ng tao ang laman ng sakong ito. Ipapakain ko sa buhaya. Ano ba itong sinapin ko? Kapag hindi ako sumunod, ako naman ang ipapakain sa buhaya. Nako. Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and info, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.